Ano agad ang naiisip ng karamihan kapag narinig ang salitang daga? May ilan na naalala ang maliliit na peste na nagnanakaw ng pagkain, habang ang iba naman ay naiisip ang mga palakaibigang alagang daga gaya ng hamster at guinea pig. Kakaunti lang ang may alam na may mga uri ng daga na tunay na mandaragit at uhaw sa dugo tulad ng ibang hayop na kumakain ng karne. Sa video, pag-uusapan natin ang golden-bellied water rat o rakale, ang pinakamalaki at pinakamalakas na karniborosong daga. Ang rakali, Hydromys chrysolaster, ay katutubo sa Australia, ngunit matatagpuan din ito sa Tasmania at sa isla ng New Guinea. Ang rakale, na kilala rin bilang rave, ay isang miyembro ng pamilya ng daga na may pambihirang laki. Ang katawan nito, hindi pa kasama ang buntot, ay abot 15 pulgada at timbang na 3 libra, mas malaki kaysa sa karaniwang gray na daga na bihirang lumampas sa 1 libra. Ang rakali ay semi-aquatic na hayop na matatagpuan lang sa baybayin o anyong tubig kung saan naghuhukay ito ng lungga. Maaring gumamit ang rakali ng mga silungan gaya ng bakanteng troso, siwang sa ugat ng puno at mga lungga. Ginagawa nilang tirahan ang mga gulong at drainage pipe sa mga lugar na napuntahan ng tao. Ang rakali ay mukhang palakaibigang dagang tubig at kahawig ng muskrat o beaver. Gayunpaman nakakaloko ang itsura. Ang rakali ay mabagsik at kayang manghuli ng kasing laki niyang pagkain. Karaniwang nangangaso sa tubig ang rakali at madalas nitong biktima ang iba't ibang hayop sa tubig tulad ng insektong tubig at larvae gaya ng mandaragit na salagubang at mga surot sa tubig. Paboritong kainin ng rakali ang ulang. Kahit matibay ang balat at sipit ng ulang, wala itong laban sa dambuhalang mandaragit na dagang ito. Kahit matitibay ang kabibe ng bivalve mollusks na kinakain ng rakali, walang laban ang mga ito sa mga ngipin nito. Marunong mangisda ang rakali, pero mas madalas makatakas ang mga isda dahil mas mabilis silang lumangoy kaysa dagang tubig. Dagdag pa, madalas winawasak ng mararahas na daga ang mga pugad ng ibong tubig at minsan ay hinuhuli o inaatake sila mula sa ilalim ng tubig. Pinakapambihirang katangian ng rakali ay ang kakayahan nitong manghuli ng malalaking makamandag na aga-aga palaka. Ang aga-aga palaka ay kabilang sa pinakamalalaking palaka sa mundo at dating nasa gitna at timog Amerika. Ngunit 100 taon na ang nakalipas, dinala ng mga tao ang mga palaka sa Australia. Dinala ang mga palaka para tumulong sa mga tao sa plantasyon ng tubo laban sa peste. Hindi alam ng mga palaka ang kanilang layunin, kaya imbes na peste ng tubo, kinain nila ang mas madaling biktima, kabilang ang maraming hayop na bahagi ng natatanging biodiversity ng Australia. Ang maliliit na palaka ay 0.4 na pulgada lang, habang ang adultong palaka ay maaring lumaki ng higit 10.5 pulgada at tumimbang ng lampas 2.2 libra. Malawak ang posibleng listahan ng target ng agapalaka. Dahil dito, madaling makahabol ang malalaking palaka sa mga nilalang na kasing laki ng daga. Hindi sapat para sa mabagsik na palaka ang pagkain sa mga hayop sa Australia, kaya ginamit nila ang kanilang lason para patayin ang mas malalaking hayop. Ang balat ng aga-aga palaka ay naglalabas ng matinding lason, tulad ng bufotoxins na sanhi ng cardiac arrest at kamatayan. Naglalabas sila ng lason mula sa parotid glands sa likod, leeg at balikat na maaaring makamatay kahit kaunti lang. Dahil hindi pamilyar ang mga mandaragit sa Australia tulad ng marsupial martin, malalaking ahas at butiki sa lasong palaka, hinuli nila ang mga ito at namatay ng marami dahil sa lason. Ang nakakatakot na rakali na daga ay bihirang mandaragit na natutong manghuli ng lasong palaka. Natuklasan ng mga tusong daga kung paano kainin ang mga palaka nang hindi tinatamaan ng lason ng mga ito. Kita mo, ang rakali na laging matalinong mandaragit ay hinuhuli ang mga palaka, ibinabaligtad sila ng nakatihaya at kinakagatan ng butas sa dibdib ng buhay pang mga palaka.
Hinuhugot nila gamit ang harapang paa ang mga ligtas na lamang loob, puso, atay at baga. Minsan, kinakain din ni Rakali ang dila at laman ng paa ng palaka pagkatapos tanggalin ang balat. Kaya ng mga dagang ito kumain ng 12-12 o daan-daang palaka at mas gusto pa nila ang pinakamalalaking palaka na 9 na pulgada ang haba bilang biktima. Si Rakali ay pwedeng atakihin ng ilang mandaragit gaya ng malalaking isda, ahas at mga ibong mandaragit. Ang mga fox, pusa at lason ng agatoad ay maaaring makapinsala ng malaki sa populasyon ng Rakali. Ang mga daga sa tubig ay tusong mga nilalang. Bago kumain, iniahon muna nila ang mga tahong mula sa tubig at pinapaarawan muna ito, pinatutuyo ng husto. Sobrang maingat sila sa paligid ng mga bitag at kapag nahuli, natututo sila mula sa kanilang mga pagkakamali. Madalas nilang natnatin ang kanilang daan palabas ng mga nylon na bitag ng alimango kapag hindi sinasadyang mahuli sila rito. Gayunpaman, ang mga daga sa tubig ay pwedeng malunod kapag nahuli sa opera style na bitag ng ulang tulad ng pagong at platypus. Karaniwan, mahiyain at bihirang makita ang mga daga sa tubig. Isang palatandaan ng kanilang presensya ay ang kaugalian nilang kumain sa iisang kainan, dinadala nila roon ang nahuling pagkain para kainin. Sa gilid ng tubig, ang mga madalas gamitin na daanan o palaging tinatawid na lugar ay napapahiwatig din na maaring may mga daga sa tubig sa lugar na iyon. Ang dumi nila ay hugis torpedo na may sukat na 0.4 na pulgada ang haba at 0.3 pulgada ang lapad. Ang mga lalaki ay nagmamarka ng teritoryo gamit ang matapang at kakaibang amoy na parang tiyay. Bukod sa pagiging mabaho, agresibo rin ang mga lalaki at mahigpit na nagbabantay ng kanilang teritoryo. Karaniwan, nakakaroon ng pilat sa buntot dahil sa pagkakakagat tuwing nag-aaway ang mga lalaki at babae. Gabi-gabi, aktibo ang Rakali. Karaniwan, ang saklaw ng galaw nila ay 0.5 hanggang 2.5 milya ng daluyan ng tubig at kaya nilang maglakbay ng 0.1 hanggang 0.6 milya bawat gabi habang naghahanap ng pagkain. Naghanap sila ng pagkain tuwing dapit hapon gamit ang paningin sa tubig, nangangaso sa gilid at bumabalik sa paboritong kainan kung saan may bakas ng dating huli. Nakikita silang lumalangoy at kumakain tuwing madaling araw at gabi. Hindi matiisin ng Rakali ang lamig kaya mas pinipili nilang manghuli sa lupa tuwing taglamig. Gumugugol din sila ng mahabang oras sa loob ng mainit-init na lungga. Ang mga nilalang na ito na mahusay na nakaangkop sa pamumuhay sa tubig at sa lupa at sa pagiging teritorial ay nagiging agresibo kapag marami sila sa isang lugar dahil karaniwan silang nag-iisa. Kung sapat ang pagkain, pwede silang manganak ng ilang beses sa isang taon at gumawa ng pugad sa isang silid sa dulo ng kanilang lagusan. 5 linggo ang pagbubuntis ng Rakali na daga sa tubig. Karaniwang nagsisimulang magparami ang mga babae sa edad na 8 buwan. Minsan, pwedeng magparami ang mga babae kahit wala pang 6 na buwan. Karaniwan, 2 hanggang 4 na anak ang naipapanganak kada panganganak at lumalabas sila tuwing mainit na buwan. Pinapakain at iniiwan mag-isa ang mga anak matapos 1 buwang pagpapasuso. Sa kagubatan, inaakalang ang mga daga sa tubig ay 3 hanggang 4 na taon lang ang itinatagal at kadalasang namumuhay mag-isa. Mas maliit ang babae kaysa lalaki, pero kadalasan magkapareho ang haba ng buntot nila. May mga paa sa hulihan na may bahagyang lamad, hindi tinatablan ng tubig na balahibo, patag na ulo, mahaba at bilog na ilong, maraming bigote at maliliit na tainga at mata. Streamlined ang katawan nila, may malaking patag at pahabang bungo at tigdalawang malalaking bagang sa itaas at ibaba ng panga. Ang Rakali ay kulay itim o kayumanggi, may kahel o puting tiyan at may itim na buntot na puti ang dulo. Bagamat ang espesyeng ito ay nanganganib dahil sa pagbabago ng tirahan tulad ng pagpapatuyo ng latian at pagpigil sa pagbaha, tila napakatibay at matatag nila bilang isang uri. Mukhang kaya nilang tiisin ang pagpasok ng tao at panghihimasok sa kanilang tirahan. Dahil sa ikli ng kanilang buhay, mabilis bumaba ang populasyon nila, lalo na sa mga hindi mainam tirhan kapag may sunod-sunod na taon ng tagtuyot na nagpapahirap sa pagpaparami nila. Kinakain ng mga ahas at shrew ang mga batang daga sa tubig habang ang mga adultong daga sa tubig ay kinakain naman ng mga raptor. Ang tagapatay ng mga makamandag na palaka, ang Rakali, ay laganap at marami sa kasalukuyan kaya't nakalista sila bilang least concern sa IUCN Red. Listahan. Pero huwag maliitin ang makapangyarihang mandaragit na ito. Sila ay mabilis at liksin ng mga manlalangoy. Nagpapalubog sila kahit sa mababaw na tubig at inaatake ang biktima.
Ang mga mandaragit sa tubig ay kumakain ng ilang panlupang suso at insekto sa paglulubog ng muso nila sa gilid ng tubig. Sa kabila ng banta ng tao na laging nakaamba sa rakali, nakakagulat ng mga daga sa tubig ay mahusay na nakaangkop sa pamumuhay kasama ng mga tao. Protektadong uri ito sa Australia, pero bumaba ng malaki ang populasyon ng huliin para sa balahibo at ituring na peste. Mukhang nakakabawi na sila mula sa panguhuli dahil pangunahing mandaragit sila sa tuktok ng food chain. I-share sa amin ang opinyon mo tungkol sa mabilis, matyaga, agresibo at tusong manghuhuling daga na ito sa comment section. Huwag mo rin kalimutang mag-iwan ng like sa video na ito. Pindutin mo ng todo ang like button gamit ang iyong maliliit na paa at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kamanghamanghang mga hayop. Salamat sa panonood at magkikita tayo muli. Parang naging malaswaya tayon. Pasensya na, ulitin ko na lang. Salamat sa panonood. Kita-kits mamaya. Sige, mamaya na lang.